Bukod kay Teves, isa din si Kibuloy. Ito si Kibuloy, isa din yan sa kliyente ni Topacio eh. Mga kliyente talaga ni Topacio. Isa din po yung pugante na nagtatago ngayon. At kanina, madaling araw ka-coffee, alam ko dyan, alas 5, sinalakay ka-coffee itong baluarte ni Kibuloy. Pero napakaswerte ito ni Kibuloy. Mailap pa rin ito ka-coffee. Hindi po na-aresto. At may mga supporters kasi ng Kingdom of Jesus Christ na nag-intervene dito. Ano to? Obstruction of justice ba to? Ano itong ginawa ng mga miyembro ng kanilang simbahan no, na humarang dyan sa kanilang Kingdom of Jesus Christ. May pananagutan ba sila sa batas? Pero ang PNP, nananawagan ng PNP, huwag kayong makialam, no? Huwag hayaan ninyo kaming gawin yung aming trabaho. Kasi may warrant of arrest, na-issue ang korte. So, kailangan nilang i-serve yan kay Kibuloy. Actually, kung magpipili talaga itong mga tao na ito, itong followers na ito ni Kibuloy, pwede talagang kasuhan niya ng obstruction of justice, di ba? Nagsiserve ng warrant of arrest ang pulisya, ang otoridad, and then mag-i-intervene kayo dyan para harangin sila. Obstruction of justice yan, ang kalalabasan yan. So anyway, sige, pag-usapan muna natin ito kanina, kasi madaling araw pa lang ito ka-coffee. Akala nga natin, maa-arresto na si Kibuloy eh. Kasi surprise ito, hindi natin ito nadinig eh. Di ba? Medyo tahimik lang, pinakalma lang yung katubigan dyan sa Davao, and then eventually malalaman mo itong balita na yan na yung 100 ata ka-coffee, 100 mga ready, armed, ng mga otoridad ang nagpunta dyan sa Davao para i-serve nga itong warrant of arrest kay Kibuloy. Pero bigo ka-coffee na madakip itong si Kibuloy. Nasaan si Kibuloy? Saan nagtatago si Kibuloy? O buhay pa ba si Kibuloy? Yan yung mga tanong na taong bayan dyan eh. Ano na nangyari kay Kibuloy? Ngayon, nabago na yung mga police officers dyan sa Davao, eh mukhang nagkaroon ng chance na maa-arresto din yan in the coming days. Kasi noon eh, alam nyo na kung nakanino yung loyalty ng mga dating police officers dyan po sa Davao. At least kayo, kahit pa paano, iba na. Sige. Police serve arrest warrant versus Apollo Kibuloy dyan po sa Davao City. Base po sa balita ito ng GMA News Online. Pero unahan ko na kayo ka-copy. Negatibo po yung naging resulta nitong mission na yan dyan sa Kibuloy. Ito yung po, for the sake of discussion, pag-usapan natin ano yung nag-transpired dyan sa event na yan. The Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o itong PNP CIDG on Monday went to a property owned by Kingdom of Jesus Christ to serve the arrest warrant against the group's leader, si Apollo Kibuloy, dyan po sa Davao City. Kasi yan din naman, si Digong din eh, ng isang interview ni Digong, sinabi niya, nandiyadyaan lang yan eh. Nandiyadyaan lang yan sa Davao, nagtatago. Pero malawak kasi yung ari-arian. So actually, isa din yan sa challenge ng authority na magsaserve nitong warrant of arrest. According to John Ryan Colonia's report on Super Radio DCWB, authorities served the warrant inside the Kingdom of Jesus Christ Dome at Buhangin District ng alas 5 po ng madaling araw. Medyo madilim-dilim pa yan ka-coffee, no? Pero nakakapagtaka, ang bilis dumami ng mga tao eh. Mga followers ni Kibuloy eh. Ang dyan agad eh, no? A separate report by GMA Regional TV's Argel Relator on Balitang Hali said authorities attempted to enter the compound's gate through a ladder. Pero kinakailangan pang gumamit ng hagdan? Ano ba yan? Nakalock ba yan? Di ba? Bakit hindi na lang pwede sirain yan? Total, may warrant of arrest din naman. This caused tension between the Kingdom of Jesus Christ missionaries who were waiting outside the compound and the police officers. They stressed that the move was meant to intimidate and coerce Kibuloy. Biruin mo ha? Ang authority ang nag-i-intimidate dito, ang nagsiserve ng warrant of arrest, sila ang nag-i-intimidate dito laban dito kay Kibuloy. Sabi ng mga missionaries, who is facing charges under Section 5B of Republic Act number 7610 or the Special Protection of Children Against Abuse. Eh paano na lang yung biktima ni Kibuloy? Yung inabuso ni Kibuloy ng mga bata, paano na lang ngayon yan? Anong tawag mo doon? Hindi in-intimidate yun ni Kibuloy? O exploitation, mabibigat na kaso ito. Discrimination Act and under Section 10A ng RA 7610. O anong masasabi nyo dyan? Di ba ito nakakalungkot eh. May batas tayo, nag-issue ng korte, nag-issue ng warrant of arrest at kinakailangan madakip si Kibuloy dyan dahil nag-violate siya. Nakitaan ng probable cause eh. Anong ibig sabihin natin sa probable cause? Mukhang ginawa niya. Yun yun eh. Kaya may term pa na mukhang ginawa niya. Kaya kinakailangan investigasyon. Kinakailangan imbestigahan yan. Kasi mukha eh, mukhang ginawa niya. So kinakailangan patunayan na nagre-reklamo na totoong ginawa niya at ganoon din si Kibuloy, i-depensa niya, patunayan niya na hindi niya ginawa. Yun yun eh. Pero nag-desisyon ng korte, may warrant of arrest eh. Ibig
sabi nakitaan niya ng probable cause, kaya nga mukhang ginawa niya. Kaya nga nag-proceed yan eh, kasi mabilis ka lang naman magbintang, di ba? Eh, kahit sino pwede mong pagbintangan, pero kailangan ma-determine yan. Sa mga initial investigations, makitaan na mukhang may kasalanan talaga itong tao na to. Di ba? At ngayon, na-determine na ng korte na mukhang may kasalanan si Kibuloy dyan. Kita kailangan niyang humarap sa korte at huwag siyang magtago eh. Pag nagtatago siya, ano ibig sabihin yan? Guilty siya. Yun lang yun eh. Bakit ayaw mong harapin yung kaso mo? Eh, kala ko ba maisog? Nasaan yung isog dun? Authorities left past 8 a.m. They reportedly also entered Glory Mountain dyan po sa Barangay Tamayong. Ito yung sinasabi ni Digong na nandiyadyaan lang daw yung sa Barangay Tamayong si Kibuloy. Pero syempre sa dami ng bahay na nandiyadyaan, kailangan mo kuhaan yan ng warrant of arrest kada isa, ng search warrant kada isa bago mo pasukin yan. Eh mga technical naman ka coffee, yung mga magsaserve papasok sa isang teritoryo nang wala silang search warrant. No? Isa yung challenge ng batas natin eh. Kibuloy's cases were initially filed dyan po sa Davao, but the Supreme Court allowed these to be transferred to a Quezon City Court to avoid a miscarriage of justice. Yes, last month ata yan ka-coffee, nagkaroon ng ruling ang Korte Suprema dyan at inalaw niya na i-transfer na nga itong kaso ni Kibuloy dyan sa Quezon City. Kasi mahirap na naman, di ba? Kung nandiyan sa Davao yan, ibalwarte nila yan eh. Di ba? Baka-dismiss na lang yan. Di mo alam kung anong posibleng mangyari yan. Kibuloy is also facing a non-bailable qualified human trafficking charge under Section 4A ng RA 9208 as amended before a passing court. He has denied the accusations against them. Alam niyo kung bakit tayo magpahuli ni Kibuloy? Kasi pag nahuli si Kibuloy, eh baka pumasok na ang Amerika. Diba? Ang FBI dyan, matuluyan siya. Kung extradite pa siya dyan. Diba? Yan ang kinakatakot ni Kibuloy. Kaya hindi yan lalabas talaga. Hindi na lalabas yan habang buhay na yan, magtatago hanggang matuluyan na lang matsyuk si Kibuloy. Hindi na magpapakita yan. Kasi alam niya yung kakahinat na niya eh. Biruin mo, 5-star ang living nito eh. Ang lifestyle nito 5-star eh. And then ilalagay ka sa kulungan na masikip, kulungan na mainit, kulungan na madumi. Di ba? Siyempre hindi niya pwedeng yan. Hindi niya kaya yan at matutuluyan siya dyan. Total, matutuluyan din naman siya kapag nangyari yan sa kanya. O dito na lang ako sa labas, magtago na lang ako. Dami kong pera magpaikot-ikot na lang ako dito, magpatayo ako ng underground, yung underground, may basketball court sa ilalim, etc. Di ba? Makapaglaro pa rin siya dyan at MVP pa rin siya dyan sa basketball na yun. Kaya never magpapakita yung si Kibuloy. Wala na talaga, mahihirapan mag-aresto ang authority dito kay Kibuloy. Dahil maraming pera eh. Parang dating dito, parang si Teves ang dating nito eh. Yun lang nakakaloko. Dahil may pera sila, natatakasan nilang batas. Diba? Pero kung ikaw ay ordinaryong Pilipino, hindi mo matatakasan ng batas. Diba? Nakakalungkot lang sa mga supporters nito. Bakit patuloy nyo pa rin pinagtatanggol yan? Diba? Ma'am Cecilia Peña, bakit kasi ayaw pa isuko si Kibuloy nang nagtatago sa kanya? Eh kasi ayaw na makulong, ma'am. Baka andyan sa loob ng isang mansyon ni Kibuloy kaya hindi sila pinapasok. Ang alam ko nga ka-coffee, yung 100 na pulis na yan, yung iba dyan bantay lang, parang ang basa ko doon sa ibang article, sa ibang report, 4 lang ka-coffee ang pinapasok doon sa Kingdom of Jesus Christ, doon sa dome na yun nila. 4 lang. Paano makikita ng 4 yun? Sa lawak ng ari-arian, 4 lang. Diba? At yung iba nandoon lang sa labas. Alam na, sa coffee. Ma'am Lori Mamawag, hi po sa inyo. Kay Solet Malonzo, ang tatapang nilang gumawa ng kasalanan, duwag naman harapin. Yun lang. Yun na, sanang maisog yan. Mamila Valdez, thank you. Hello, Sir Ka-Coffee. Ang galing niyo po. Wow, thank you. Mamila Valdez. No? Guilty kaya nagtatago, sabi ni Ma'am Veronica Manago. Ayun na nga yun, ma'am. Yun na nga ang dahilan dyan. Kay Lucia Madronero, shoutout po sa inyo. Kay Alex Bitangal, kay Omay Baha, kay Rodrigo Lapidario, kay Butch Ansagay, at kay Anna. Shoutout po sa inyo. Bakit walang audio? Babes Mix Video. Legit ba? Wala tayong audio? Check. 1, 2, check. 1, 2. Legit ba? Wala tayong audio? Meron naman, ma'am. May audio ba kayo dyan naririnig ka-coffee? Sa akin meron naman po. Ma'am Gina Antonio. Good evening po sa inyo ka-coffee watching from Kuwait. Happy viewing po sa inyo. Audio natin. Okay naman dito ka-coffee ang audio natin. Kumusta dyan yung ating audio? Malinaw po bang audio? Sige, comment yes lang dyan ka-coffee. Yan, merong audio. So let's Malonzo, thank you. Ma'am Evangeline Baruela. Meron naman daw po audio. Sige, yung wala po restart lang, ma'am. Restart lang. Exit muna and then balik po ulit kayo. O siya,
I-comment ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Kung nasa Facebook po kayo, pasuyo na lang ka-coffee ha. Please like lang po ng follow or like mismo dyan sa Facebook page natin ng ka-coffee. At kung kayo naman din nasa YouTube, please click lang po ng subscribe. Nandiyan po sa baba, subscribe po at i-like lang po yung video natin para sa ating attendance check. Sige, kung ano ng kape, let's move on sa ating next topic. Excuse me.